Nasa New York tayo noong 2019 sa isang magarang opisina na puno ng mga halaman at binabahan ng natural na liwanag. Saan man tumingin, may mga negosyante at freelancer na nagtatrabaho ng relax sa kanilang mga proyekto. Nandito kayo sa WeWork, ang kumpanyang nangangakong iibayo ang ating estilo ng pagtatrabaho. Sa rurok nito, ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 47 bilyong dolyar. Si Adam Neumann, ang karismatikong tagapagtatag ng WeWork, ay dating ipinagdiriwang bilang henyo at may malawak na pananaw. Pero sa loob lang ng ilang buwan, lahat ay bumagsak. Bumagsak ang halaga, nagsitakbuhan ang mga mamumuhunan, at ang WeWork ay naging isa sa pinakamalalaking kabiguan sa pananalapi ng dekada. Hindi napigilan ng tagapagtatag ang pag-alis nito na may isa sa pinakamalalaking tseke sa kasaysayan matapos niyang palubugin ang kumpanya. Ano nga ba ang nangyari? Kamusta entrepreneur mindset? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon susuriin natin ang kwento ng WeWork, isang mabilis na pag-angat na pinangunahan ng karisma ng tagapagtatag nito at isang matinding pagbagsak dahil sa walang kwentang paggastos, maling pamamahala at iskandalo. Simulan na natin. Noong 2010 sigla ang New York, bumabangon ang ekonomiya matapos ang krisis pinansyal noong 2008 at may mga bagong negosyante at freelancers na lumilipat sa lungsod. Gayunpaman, problema pa rin ang paghahanap ng abot-kayang lugar para magtrabaho na naaayon sa kanilang pangangailangan. Nabanggit ko ito sa video tungkol sa Starbucks. Naging isang lugar ito noon kung saan halos lahat ng digital nomads na gusto ng maayos na wifi connection ay doon na ginugugol ang karamihan ng kanilang oras. Sa ganitong konteksto, sina Adam Neumann, isang batang negosyanteng Israeli, at Miguel McKelvey, isang visionaryong arkitekto, ay nagkaroon ng ideya na gawing moderno at flexible ang mga opisina para sa komunidad. Ipinanganak sa WeWork si Adam Neumann na may napakalaking pangarap para dito. Hindi lang basta co-working space ang WeWork mula pa sa simula. Para sa kanya, hindi lang ito pagpapaupa ng opisina, kundi paglikha ng isang global na komunidad. Para sa kanya, ang pagtatrabaho sa WeWork ay pagsunod sa isang pilosopiya sa pamumuhay. Hindi itinatago ni Neumann ang kanyang pananaw. Paulit-ulit niyang sinasabi sa mga investor na hindi sila nagpapaupa ng real estate, kundi isang uri ng pamumuhay, at ito ay epektibo. Ang estetika ng WeWork na may malalaking salaming bintana, luntiang mga halaman at disenyong muebles ay agad na nakakaakit. Simple lang ang ideya, mag-alok ng flexible at nakaka-inspire na workspace sa mga freelancer, startup at malalaking kumpanya. Unlimited kape, self-service beer at networking events. Pinag-isipan ang bawat detalye para makalikha ng pakiramdam ng pagkakabilang. Mabilis nitong nakuhang atensyon ng mga mamumuhunan. Noong 2017 ang SoftBank, ang Japanese na konglomerado na pinamumunuan ni Masayoshi Son, ay nagpasyang suportahan ang WeWork. Pero mag-ingat, siya ay hindi gumagawa ng bagay ng kalahati lang. Nahimok siya ng karisma at ambisyosong pananaw ni Adam Neumann, kaya nag-invest siya ng 4 bilyong dolyar sa kumpanya. Nakikita niya sa WeWork ang isang multinational na kumpanya na magbabago sa paraan ng pagtatrabaho sa buong mundo. Dahil sa pagdagsa ng kapital, naranasan ng WeWork ang mabilis na paglago mula 2010 hanggang 2019. Nagbukas ang kumpanya ng mga opisina sa mahigit 100 lungsod sa buong mundo, kabilang ang Londres, Shanghai at Sao Paulo. Si Adam Neumann ay sumikat sa mundo ng mga startup. Isang visyonaryo, eksentriko at karismatiko, marunong siyang humatak ng atensyon ng kanyang mga tagapakinig. Bawat presentasyon niya ay mas kahawig ng isang palabas kaysa isang pulong pangnegosyo. Ipinangako niya na hindi lang opisina ang sakop ng WeWork. Balang araw sasaklawin nito ang pabahay, edukasyon at kalusugan. Balik tayo sa WeWork noong 2019, umabot sa napakataas na halaga ang kumpanya, 47 bilyong dolyar. Ngunit ang mabilis na tagumpay na ito ay naglilihim ng mga kahinaan. Mahalaga ang patuloy na paghahangad ng paglago at nagsisimula ng magkaroon ng mga unang bitak. Habang mabilis na lumalawak ang WeWork, nagsimulang lumitaw ang mga senyales ng karupukan ng kanilang business model. Noong 2017 ang netong pagkalugi ay umabot sa humigit kumulang dolyar 933 milyon. Sa likod ng mga salaming harapan at mga nakaka-inspire na slogan, may isang mahalagang tanong na nananatiling nakabitin. Paano makakamit ng kumpanyang ito na patuloy na nalulugi ang pagiging kumikita? Ang pangunahing issue ay ang plano ni Adam Neumann. Para lumago ang negosyo, umuupa ang WeWork ng mga opisina sa mahabang kontrata sa mataas na presyo, tapos nire-renovate ito para ipaupa sa iba sa maikling kontrata. Bagamat mukhang epektibo ang modelong ito kung puno ang mga opisina at natatakpan ng kita ang gastos, sa totoo lang, ito ay napakadelikado. Kapag bumaba ang demand, naiipit ang WeWork sa mga pangmatagalang kontrata nang walang umuupa para magbayad. Ang pagkagusto nila sa paglago ay hindi limitado sa mga opisina. Si Adam Neumann, tapat sa kanyang malalaking ambisyon, nagsimulang palawakin ang WeWork sa mga industriyang hindi niya lubos na naiintindihan. Inilunsad niya ang WeLive, mga community apartment na pareho ang prinsipyo sa kanilang mga opisina, at WeGrow, isang pribadong paaralan. Pero ang kanyang mga proyekto, magastos at hindi maayos ang pamamahala ay nahihirapang kumbinsihin ang mga tao. Samantala, ang asal ng tagapagtatag ay nagdudulot ng mga katanungan. Sa likod ng karismatikong imahe niya bilang leader ay nakatagong magulo nitong estilo ng pamamahala.
Siya ay gumagawa ng mga padalos-dalos na desisyon ng walang konsultasyon sa kanyang mga team at ginugugol ang milyon-milyong piso sa mga magagarbong proyekto. Ang magarbo at maluho niyang pamumuhay ay ikinakontrobersya rin. Pribadong jet para sa maiikling biyahe, magagarbong party at kakaibang pamumuhunan tulad sa kumpanya ng tequila na lalo pang nagpapalakas ng mga batikos sa kanya. Mas malala pa, mabilis lumitaw ang mga conflict of interest. Si Adam ay personal na bumibili ng mga gusali na inuupahan niya sa WeWork at kumikita ng milyon-milyon mula rito. Opisyal, lahat ay legal, pero sa moralidad, nagsisimula ng mainis ang mga mamumuhunan sa ganitong gawain. Noong 2019 nagpasya ang WeWork na pumasok sa stock market, isang mahalagang sandali para sa kumpanyang ito. Pero habang naghahanda, masusing sinuri ang pananalapi ng WeWork at nagsimulang mabasag ang magandang imahe nito. Nakakagulat ang mga pagkalugi. 1.7 para sa 2018. Nadiskubre rin ng mga mamumuhunan na ang mga paraan ng pamamahala ni Adam Neumann na dati tinotolerate lang ay mas problema pala kaysa inaasahan. Ang inaasahang tagumpay ay naging bangungot. Itinigil ang pagpasok sa stock market at nagsimulang manghina ang imperyong itinayo ni Neumann. Pagkatapos mabunyag ang laki ng mga pagkalugi at mga problema sa pamamahala, isa itong malaking pagkabigla. Ang 47 bilyong dolyar na kumpanya, ilang buwan lang ang nakakaraan, ay isa palang butas sa pananalapi. Dumarami ang mga batikos. Tinawag ng mga financial analyst ang WeWork na makinang tagasunog ng pera. Napakalaki ng kanilang mga pagkalugi, halos 2 bilyong dolyar taon-taon nang walang malinaw na pag-asa ng kita. Ang mga maluho at magarbong desisyon ni Adam Neumann na dati itinuturing na matapang ay ngayon ay itinuturing ng lubos na irresponsable. Nagsisimula ng magulat ang media ng mga nakakabahalang detalye at yung mga kwentong nabanggit ko kanina. Hindi lang mga pribadong jet para sa personal na bakasyon kundi pati magagarbong party gamit ang pera ng kumpanya. Kasama na rin ang mga kwento ng mga empleyado sa toxic na kapaligiran. Nawawalan na rin ng pasensya ang mga mamumuhunan. Nanganganib ang puhunan ng SoftBank, ang pangunahing taga-suporta sa pananalapi ng WeWork. Ang Chief Executive Officer ay kailangang kumilos upang mabawasan ang pinsala. Noong Oktubre 2019 si Adam Neumann ay napilitang magbitiw sa presyo ng mga mamumuhunan. Isang nakakagulat ngunit hindi maiiwasang pag-alis. Si Adam na siyang kaluluwa ng WeWork ay umalis sa kumpanya na may tinanggap na kompensasyon, hawakan nyo, na 1.7 bilyong dolyar. Siya ay hindi na kailangang mag-alala sa pangangailangan habang buhay, ngunit ang WeWork ay nasa critical na situation. Nabitin ang kumpanya sa mga mamahaling long-term na renta at hinaharap ang pagbagsak ng halaga nito. Sa loob lamang ng ilang linggo, mula sa kilalang 47 bilyong dolyar, bumaba ito sa wala pang 8 bilyong dolyar. At parang hindi pa sapat yon, alam nyo na siguro, base sa taon na kinalalagyan natin. Ang virus na binanggit ay tumama noong 2020. Dahil sa malawakang work from home, biglang bumaba ang demand para sa mga co-working space. Iyan ang WeWork na dati nang mahina ay kailangang magsara ng mga opisina, magtanggal ng libu-libong empleyado at makipag-usap sa kanilang mga nagpapaupa para mabawasan ang kanilang mga obligasyon. Nasa panganib na mismo ang kaligtasan ng kumpanya. Sa kabila ng napakabilis na pagbagsak ng WeWork, tumatanggi ang kumpanya na tuluyang mawala. Sa bagong pamunuan, nagsimula ang malawakang restrukturisasyon para itama ang direksyon. Tinanggal na ang magagarbong proyekto tulad ng WeLive at WeGrow. Ngayon, nakatuon na lang ang WeWork sa pangunahing negosyo nito, ang mga co-working space. Para makaligtas, binawasan nito ng malaki ang operasyon. Isinara nito ang daan-daang opisina sa mga hindi kumikitang merkado at nagtanggal ng 8,000 empleyado. Muling tinalakay sa mga may-ari ng gusali ang mga kontratang pangmatagalang pag-upa na dating pabigat sa pananalapi. Ang mga matinding hakbang na ito ay makakatulong pigilan ang pagkalugi, ngunit hindi pa rin sapat para pakalmahin ang mga namumuhunan. Pagkatapos ng isang masamang taon, noong 2020, nagawa pa rin ng WeWork ang muling pagbabalik sa stock market noong 2021. Gayunpaman, malayo na ang halaga nito kumpara sa dati, mga 9 bilyong dolyar na lang o halos 20% lamang ng halaga nito noong 2019. Tinanggap ang pagbabalik bilang isang bagong simula, ngunit paalala rin ito ng mahirap na realidad. Marami pang dapat gawin ang WeWork para patunayan na ito ay kikita. Ang pandemya ay nagdulot ng hindi inaasahang pagkakataon. Habang lumalago ang mga hybrid work model kung saan ang mga empleyado ay nagpapalitan ng oras sa opisina at work from home, inaalok ng WeWork ang sarili bilang isang flexible na solusyon. Ang malalaking kumpanya na gustong bawasan ang fixed costs ay maghahanap ng co-working spaces. At ito ay nagbibigay ng panibagong pag-asa sa WeWork na ipinapakita ang kakayahan nitong mag-adjust sa pabago-bagong pangangailangan ng merkado pero nananatiling malaki ang mga hamon. Matindi ang kompetisyon sa bawat lungsod dahil sa mga lokal na kalahok at mas murang alternatibo. Ang reputation ng WeWork na nadungisan pa rin dahil kay Adam Neumann ay nagpapahirap sa kanilang muling pagbangon. Nananatili ang pagdududa ng mga mamumuhunan at kliyente. Si Adam Neumann, tagapagtatag na umalis na sa kumpanya, ay nananatiling kontrobersyal. Pinag-uusapan muli si Adam Neumann matapos simulan ang kanyang bagong real estate project na tinatawag na Flow. At ang pinakakahanga-hanga o nakakalito, depende sa pananaw mo.
Nagtagumpay si Neumann na kumbinsihin ang Andreessen Horowitz, isa sa pinakamalalaking venture capital fund sa Silicon Valley, na mamuhunan muli $350 bilyong para sa paglulunsad. Ang Flow ay isa sa mga startup na may pinakamalaking pondo mula pa sa simula. May mga taong nakikita si Elon Musk bilang isang di nauunawa ang visyonaryo, habang ang iba ay itinuturing siyang simbolo ng labis-labis sa Silicon Valley. Ano sa tingin mo? Hindi tiyak ang hinaharap ng WeWork sa hybrid na trabaho bilang bagong normal, maaaring makahanap pa rin ito ng pwesto. Pero para magawa iyon, kailangan nitong mag-navigate sa kompetitibong merkado, muli-muling makuha ang tiwala ng mga mamumuhunan at patunayan na kaya nitong tuparin ang mga pangako nito. Di tulad ng Yahoo na nasunog ang halagang $100 bilyon sa loob lang ng ilang taon. Dahil sa mga pagkakamaling maiiwasan sana tulad ng tinatalakay sa kumakalat na video.